Yan, so maraming salamat po sa magandang mensahe ng kapatid na Nahum. Ika nga po, yun po ay mensahe para sa ating nabubuhay, hindi sa mga patay. So by the way, nagiging topic ko rin po yun sa mga kapatid na mga pumanaw na sa probinsya. At yun po ay para itaas yung moral at pananampalataya ng makakarinig ng salita ng Diyos at ukol sa purpose po ng buhay natin sa sanlibutan ito. Yan, napakaganda po ng topic na yun, hindi po para sa pamilya, para po sa mga nabubuhay sa pamilya po ng mga namatayan. Tama po yun yung sinasabi kanina ni Brother Nahum. Yan, para nabanggit niya po yung ating kapatid sa pananampalataya na pumanaw po yung asawa. Yun po ay naangkop yung mga bagay na yun. Hindi lamang po sa sitwasyon na namatayan ka, bago sa atin po sa mga sitwasyon ito na sa araw-araw po ng sistema ng ating pamumuhay. Yan, dapat po ay tinitingnan po natin ng mabuti kung ano po yung purpose po natin sa buhay. Na baka minsan ay nalilingan po tayo, nakakalimot po tayo dahil sa sobrang pagkabuyo natin sa mga bagay-bagay na ginagawa po natin sa sanlibutan ito. Yan. So, ano man po yun, ano man po yung mga pinagkakabalahan po natin, ay yun po, yung mga mensaheng yun ay pinagkalog sa atin ni Brother Nahum, ay palaala po sa atin. Diba? Yan. So, ako po ay nadako sa pagbibigay ng sermon ukol po sa napapanahon na tinatawag po nating tradisyon na ito po ay nakaka-influensya sa sistema ng ating mga pamumuhay. Yan, lalo na po sa mga bata. Diba? At bilang mga magulang, katulad ko po, ay maging aware po tayo sa ganitong sistema. Dapat alam po natin bilang mga magulang kung ano po yung mga karapatan po natin. Yan, na dapat pong protektahan ang ating mga anak, lalo-lalo na po sa eskwelahan. Yan, so mamaya ay madidiscuss ko po yan. Specifically, na doon po sa tinatawag po natin batas na umiiral sa lipunan po natin ukol po sa karapatan ng ating mga anak. Tayo po bilang isang Church of Christ ay manangan po tayo sa aral at ituturo po natin sa mga bata na hindi sila obliged to participate doon po sa tinatawag na misa. Yan, huwag po natin kapag nagpaalam po sa atin yung mga anak po natin na ma or pa, ayan, sa paaralan po namin ay may misa kaming ganitong araw. Ayan. So, directly, sabihin po natin sa anak po natin, ay na, bawal ka umatin sa misa. Huwag po nating hayaan na katulad po nung didiscuss ng kapatid po natin dito, yung tinatawag niya base po dun sa proponent ng isang philosopher, na educational philosopher na sinasabi na yung katulad ng isang sponge yung bata na na-absorb niya yung mga knowledge in the environment. Na pwede karapatan po natin at naayon po yun sa batas na pagbawalan po natin ang ating mga anak na huwag umatin ng tinatawag na misa ng mga Katoliko sa school. Yan, at yung anak ko po ay isa po sa pinapalahanan po ng mga ganyang sitwasyon. So dumako po tayo sa pag-aaral sa umagang ito. Yan, ukol po sa tinatawag na tradisyon na laban o labag sa aral ng Diyos. At ito po yung tinatawag po natin pista ng patay. Now, biblically speaking, wala po tayong mababasa o nilalaman ang banal na kasulatan na ang mga sinaunang Kristiyano, maski man po ang mga apostol, ay nagdiriwang ng tinatawag na pista ng mga patay. At ano po sa modernong panahon, sa sitwasyon po natin, ang naidudulot nito sa atin bilang mga Kristiyano. Yan, so, ano nga bro, at wala pa po pala sa screen. Yan. So, kahapon, ito nga po yung tinatawag po nating pista ng mga patay. So, tayo bilang mga member o bahagi sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi po pinagbabawalan na dalawin ang ating mga mahal sa buhay. Yan, na nasa puntod. Katulad po ng ating Panginoong Jesucristo nang pumanaw si Lazaro
Ayan, isa sa pinakamalapit sa kanyang buhay. Diba, humagulgol na siya sa pag-iyak nung ito po ay pumanaw. Ayan, ito po ay namatay, ito po ay pinuntahan niya sa kanyang puntod. Diba, sa atin, sa Church of Christ, ay ipinagbabawal. Ayan, pero huwag po tayong maniniwala na ang espiritu o ang kaluluwa ng ating mahal sa buhay ay nandun pa sa puntod. Huwag po tayong maniniwala sa gayong aral. Ayan, diba, na tayo ay magdadala ng pagkain doon. Diba? Katulad ng kanilang ginagawa. Mali po yun at wala po yun. Paglapag po yun sa aral ng Diyos. Pero sa atin sa Church of Christ, lilinawin ko po, hindi bawal ang pumunta sa puntod ng mga mahal po natin sa buhay. Diba? Kasi yun po ay alaala, yung puntod na yun po ay alaala ng kanyang physical. Diba? Na nakasama po natin. Yan. Nung siya po ay nabubuhay at alam po natin sa puntod na yun ay nandun po yung alaala ng kanyang physical na katawan. Yan. So dumako po tayo sa pag-aaral at kapag sinasabi kong may pista ng patay, pagpasensyahan nyo naman po ang Tagalog, medyo may punto ng Bisaya. Yan. Yan po yung tinatawag po natin Halloween party. At higit sa lahat, ay huwag po natin hayaan na makurap ang pag-iisip ng mga bata dahil sa napapanahon yan na tinatawag po natin Halloween party. Huwag po natin konsintihin na baka po tayo bilang mga magulang yan, na nakakaunawa ng aral ay tayo pa ang bibili ng costume para po sa ating mga anak. Huwag nawang mangyari. Yan. Baka isa po tayo dun sa sinabi na bago na nakapag-habag na nakakaunawa ng aral, bagkos ay nakikihalubilo yan, sa gawain ng masama. Yan. Ano ba na bakit sinasabi na masama ang pakikihalubilo sa ganitong gawain ng sanlibutan ito? Yan, di ba kung mapansin po natin generally speaking, nagsimula sa tradisyon. Ano yung tradisyon na yun? Pista ng patay. Ano ba ang nakapaloob sa pista ng patay na yan na nagpo-promote din ng gawain ng masama? Yan po yung tinatawag po nating Halloween party. Yan. Ano ba yan? Okay? Pagan's origin. Halloween's roots are in the ancient Celtic festival of Samhain, or sa pronouns ay Samhain, now which was pagan festival associated with the dead. It was originated in ancient Ireland 2,000 years ago. Napakatagal na nangyari o siniselebrate ng mga taga-Ireland. Diba? Yung festival na yan. Ano pong sinasabi dyan? Paganong pagdiriwang. Diba? Na nakikihalubilo yung mga patay sa kanila. Okay tayo po yung mga kapatid. Diba? Tapos tayo, diba? Kung hindi po natin alam kung ano ang pinagmulan niya, makikipag-celebrate po tayo. Diba? Sa ganitong gawain, yung sinasabi, pagano, at hindi po gawain ng isang Kristiyano. Yan. Yan. Irish word of the day, yan. Samhain. Diba? Pronounced as Samhain. Okay? Bakit? Bakit po ginagawa ng mga taga-Ireland yan noon, nung kapanahunan nila? Okay, that was November, the ancient Celtic festival that marked the end of harvest and the start of winter. Diba? Diyan po nila ginaganap. Ay tayo, diba? Ang undas po natin, yan, naging holiday po, government holiday. Diba? Fiesta ng patay. November. Diba? Coincidence po ba yan? O yan po yung pinagmulan ng tinatawag po natin na pista ng patay na kung anong meron po tayo sa ngayon. Diba? Na kung ano pong Halloween meron po tayo sa ngayon, yan po ang pinagmulan. Anong sinasabi? That is pagan festival. Diba? O, mapansin po natin. At yan po ay November din nila ginagawa sa Ireland. Okay? Yan po, nagiging ganyan po yung senaryo.